what's up mga kadiskarte. So ngayon bubuuhin na natin yung ating makina ng X70 no. Itatap overhaul kasi natin to dahil nag-overheat. So dumating na kasi mga piyesa natin, kaya gagawin na natin mga kadiskarte. Kasi nalinisan ko na rin ito kanina. Ayan, dami kasing trabaho kaya hindi ko muna nasikaso. So ito yung cylinder natin na in order. So pag nag-order kayo ng cylinder head, dalawang klase siya. Merong cylinder head lang na walang kasamang mga valve spring tsaka valves. Meron ding kasama pero medyo mahal siya. Kasama rin itong mga camshaft cap niya, kasama din. So medyo mahal lang siya. Halos kulang 16,000 real siya. So yan na yung buo natin na cylinder head. Kasi nga hindi na talaga pwede daw, sabi ng machine shop, yung ating cylinder head na isa kasi masyado nang malaki ang pingkong. Yan. So ikakabit na natin ngayon yan. Malinis naman na. So wala naman tayong ilalagay dito sa ating cylinder head gasket. Kunting langis lang para dumulas lang mamaya. Hindi na natin kailangan lagyan ng mga kung ano-ano yan kasi baka magkakaproblema pa. Saka ito sa lata naman to na gasket. So konting langis lang, ayos na yan. So may nakalagay naman yan na top dyan para hindi tayo magkamali. Meron dyan. So yan, nasalpak na natin. Lagyan natin ng bolt yan, cylinder head bolt yan. So yan lang siya mga kadiskarte. Napaka basic lang siya na trabaho. So kailangan lang natin dyan na tama yung kanyang torque, tama yung kanyang timing. So kasi ito walang timing siya sa camshaft niya. Papakita din natin mamaya sa inyo kung paano natin gagawin. So yun ang mga kadiskarte, lalagyan natin yung kanyang cylinder head bolt. So natin na nakakatapat bago natin gamitan ng air impact para mabilis. Ilapat natin yung kanyang head bolt. So yun mga kadiskarte, natapos na natin ng torque. So ilalagay na naman natin itong kanyang rocker arm. So dito pares lang naman to mga kadiskarte. Pares lang naman to yung kanyang rocker arm, exhaust at saka intake. So lagyan nyo lang ng langis yan. Napakadali lang naman ilagay yan. Make sure nyo lang na nakaupo siya diyan sa may valve. So
So nilagyan ko na ng langis yan para hindi siya maingay mamaya bago pag andar, hindi siya masyadong maingay. Yan. So yan na siya. Kailangan niya na nakaupo ng mabuti siya sa valve. Yan. So ganun din yan sa kabila, parehas lang yan. So yun na mga kadiskarte, nalagay na natin yung kanyang camshaft, yung kanyang rocker arm. Ayan. So lagyan natin ng konting langis. Magpas. So nagkalat kasi yung kanyang cup dito, pambihira. Exhaust 3, exhaust 1, exhaust 2, exhaust 4. Ito sila. Exhaust 2, exhaust 1, exhaust 4. May mga number naman yan, kaya kahit magka ano yan, magkanda hulog-hulog yan, dito malilito. Yan. Saka hindi naman pwede magbaliktad dyan kasi hindi papasok. Ito kaya intake 4, kaya intake 1, kaya intake 3. Ay siya, nahulog na. Intake 2. Nahulog kasi kanina, nagalaw ko yung lagayan. Yan. So 10 Newton meter yung higpit nito. So i-torque natin. Ang pag-torque niyan mga kadiskarte, pares lang din sa cylinder head. So mauna natin dito sa gitna, paikot din pag ganun. Ayan. Pag ganun din. So depende siya kung paano diskarte mo. Basta mag-umpisa ka sa gitna, papunta dito sa kabila. So yun na mga kadiskarte, na torque na natin yung kanyang camshaft. Nakabit na rin natin yung kanyang timing chain, timing guide. So ang pag-timing naman ito mga kadiskarte, wala kasi isang timing mark. So dito mga kadiskarte, yung ginawa ko lang dyan, tinap-dead center ko. Tapos yung cam loop, ang intake sa exhaust, kailangan nakaharap doon sa bolt ng cam cap dyan. Yan, nakaharap doon sa may bolt. Yan, yung exhaust ganun din, yung ang intake ganun din. Dalawang klase kasi ng pag-timing yan. Yung iba naman ang ginagawa, nakagitna ang piston. Lahat ng piston nakapantay-pantay sa gitna. Tapos may likod ng camshaft doon, may guhit. Kailangan pantay din yun. Yun yung ginagamitan ng special tools kasi wala tayo ng special tools. Kaya ganyan lang diskarte ko. Yan ang lagi kong ginagawa. Umaandar naman yan mga diskarte. Pero minsan, may ano dyan eh. Minsan pag hindi magandang timing, may lumalabas na DTC dyan, exhaust or intake, na kailangan mong i-adjust ng kaunti. Yun talaga pag wala kang tool na pang timing doon sa likod mga kadiskarte. Unti-unti nang nabuo. So, nalagyan na rin natin front cover.
valve cover na lang mamaya, tsaka yung mga accessories dito, intake, exhaust. Ito salpak na natin yan. Yan mga kadiskarte, na salpak na natin yung makina. Kailangan ng ano yan, kailangan ng mga unti-unti yan, pag mag-isa lang. So yan naman, may gulong naman yun, kaya madali na siyang iurong-urong. So ngayon ilalagay na natin yung engine mount. Right engine mount. Yan. So ilalagay rin natin yan. So yun na mga kadiskarte, pagkatapos ng ilang oras na buo natin, yun, umandar na. So ang ganda ng kanyang andar. Check na lang natin yan yung mga mga leaking niya, kung meron man habang umandar siya. Kanyang temperature, monitor natin. Kasi basta bagong gawa talaga yun ang kaya natin observe. So yun mga kadiskarte, thank you and God bless everyone.